Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay Oktubre 9 2023. Doon po sa ating mga kaibigan, kumusta kayo? Kumusta po kayo? Lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Kumusta na po ba yung presyuhan ng bigas? Kumusta na po ba yung presyo ng ating mga pangunahing bilihin? Yung pong tinatawag na basic commodities. Kumusta na po kaya? At naging mainit po ang usapin po sa presyuhan ng bigas. Kumusta na po ang ating mga palengke? Bumaba na po ba ang presyo ng bigas sa palengke? Kumusta na po ang 41 pesos? Kumusta na po ang 45 pesos? At kumusta na po yung mataas na presyohan ng bigas? Nang pinalabas po ng ating buting Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung po sa usapin ng executive order para yung pong presyo ng bigas ay hanggat maaari ay manatili po sa 41 at ganun din po sa usapin ng 45 pesos. Isang araw pa lamang nagre-reklamo na ang ating mga rice retailer. At yung pong presyuhan ng palay doon po sa ating mga kababayan sa probinsya, bumagsak po kaagad. Pero ngayon tinanggal na po yung price ceiling. Pero yung presyohan o yung bilihan ng bigas ay hindi pa, ayaw pang ibaba. Ayaw pa pong pansinin ng mga rice retailer o yung ating mga organisasyon ng mga magsasaka, lalong-lalo na po yung mga bumibili ng palay at bigas. Opo, so walang pinagkaiba kapag sa usapin ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, mabilis pa po sila sa alas 4. Pero pagdating po sa pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin, kasing kupad po kayo ng pagong. Ayaw nyo pong ibaba kaagad nagkakabastusan parang katulad ng gasolina, katulad ng krudo. Sa usapin ng pagtaas, napakabilis. Pero sa usapin ng pagbaba, napakabagal. Opo, so wala po kayong pinagkaiba yung mga negosyanteng sa bigas
negosyante sa palay, wala po kayong pinagkaiba ng mga negosyante sa langis at gasolina. Pare-pareho ang labanan. Opo, kaya ang ating gobyerno, kahit anong gawin, kapag may mga abusadong negosyante, ay talagang nagkakanda-rapa. Di ba? Noong ibinaba ni Pangulong Ferdinand Marcos yung executive order para sa usapin ng price ceiling, lumabas kaagad ng 2 billion pesos ang ating gobyerno para tulungan yung pong mga rice retailer o yung mga negosyante na naapektuhan. Ngayon, tinanggal na. Kung ano pang pinagsasabi, kos-kos balungos ng ilang grupo dyan, nasabi nila na ang presyo daw po ng bigas ay mahirapan ibaba kagad-agad. Kapal ng moks, ano? Oo, di ba? Iyon na po sinasabi natin na hindi pa umuulan, namamayong na. Pagkatapos, wala na pong ulan, ayaw pang tanggalin yung payong. Di ba? So, nakakapika paminsan-minsan. Kawawa po yung gobyerno, kawawa rin po yung mga magsasaka dahil pinapaikot lang ng ilang grupo, lalong-lalo na po yung mga negosyante na walang ibang ginawa kundi maghasik ng lagim. Opo, kaya mas maganda po yung ginawa ng ating presidente na yung pong mga rice smugglers o yung pong mga bigas na libu-libong sako ng bigas na nasa budiga ay kinasuhan na po ang mga yan dahil yun po ang solusyon. At maganda po rito na tila yung mga bigas na nakumpiska ay mabuti na pong ipamigay kaagad. Ano? Palakpakan po natin. Opo, para tuluyan na pong yung pong mga negosyante na palaging gustong kumita ng sobra-sobra, mas maganda pong kayo po ay bumagsak kaysa kayo po ay tuluyan maghasik ng lagim. Di ba? So tama po ang ginagawa ng ating presidente na habulin kayo ng habulin. Sana totohanin. At yung pong mga miyembro ng Bureau of Custom naman na patuloy na nakakalusot yung pong mga imported na bigas na hindi po dumadaan sa tamang koleksyon ng tinatawag na rice tarification o yung sa usapin ng pagbabayad ng taripa, sana kayo na rin po ang tamaan. Dahil hindi naman pwedeng puro palusot na walang naaambunan. Noon pa yan hindi naman po yung bago dyan po sa Bureau of Custom na yan, ano? So hindi pa tayo pinapanganak yan ang labanan o yan na po ang kalakalan dyan, di ba? Opo, sana ang ating butihing Presidenteng Ferdinand Marcos Jr. naman tinamaan na po nung sipa dahil ang kanilang rating bumaba. Opo, dahil po yan, siyempre may kinalaman diyan po sa nangyari sa presyohan po ng bigas na kung saan yung pagtaas po ng mga bilihin na tila halos hindi po masugpo. Opo, ngayon sana ang ating Pangulo at saka yung mga nasa gobyerno naman, kung may mga priority po kayong iba, mas magandang gawin nyo na pong priority yung pagtulong sa ating mga magsasaka. Opo, di ba? Ang pinakalitis na kwento pinakalitis na kwento na talagang ang ating gobyerno, lalong-lalo na po itong Department of Agriculture, na talagang tutulungan na po ang ating mga magsasaka. Opo, sana totohanin na po ito. Opo, dahil paulit-ulit tayo.
Paulit-ulit tayo na dami ng gobyerno, dami ng presidenteng nagdumaan, puro pangako, puro kwento. Sana yung pong ating butihing presidente ni si Pangulong Ferdinand Marcos, tuloy-tuloy na pong tulungan nyo po yung mga magsasaka. Tulungan nyo na po. Dahil yung po talaga ang una, yung po ang priority ninyo, yung plataforma ninyo na iangat ang buhay ng mga magsasaka at pabababain ninyo ang presyo ng mga pangunahing produkto, lalong-lalo na po yung agricultural products. Di ba? So yung po ang pinaka-the best hanggat maaari. Sana all na mangyari po ito sa ilalim ng panunungkulan ng ating presidente ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Palakpakan po natin. Ayan. Okay, so dun po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:15. So bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng patalastas mula po sa Senro, Mr. Chairman Patalastas Place. At para yung pong ating susunod, wag po kayong alis dahil ang tatalakayin po natin itong katiwalian sa LTFRB. Umalingaw-ngaw na! Ayan, sige, go! Already more than 2 tons na basura. Okay? 2 tons na basura, hindi po nakuha. Mamaya-maya, yung mga medyo bata-bata pa kagaya namin, baka pwede tayo mag-second round. Di ba? Yung mga ukada, mamaya mga by 3 Good morning, Senator.
Ayan, so ang ating pong patalastas mula po sa City Environment and Natural Resources. At yung pong isa, no? OMG. Ayan, Usapang Seguridad. Ayan po ay hatid ni Doc Nel Silva naman. At ganun din po yung pong sa Senro, ano? Yan po ay pinamumunuan ng butihing officer in charge na ito pong si Sir Mark Alin Bisa naman, ano? Opo, so ngayon dito po sa lungsod ng Parañaque. At ang maganda po rito, yung pong ating kalinisan ay talagang upgraded, ano? Opo, dahil bawat mga pangunahing kalsada, yung pong ating mga secondary road, maging yung pong mga villages natin, ay talagang smooth na po yung sa usapin ng kalinisan. Ganun din po sa usapin ng paghahakot ng basura. Opo, so malinaw na po yun. So, at saka ang maganda po rito, very hands-on, ito pong officer in charge na si Mr. Mark Alin Bisa. Opo, so palakpakan po natin yan, ano? Opo, at saka yung pong open ang opisina sa mga tawag, reklamo, at sabihin po natin na action ng kaagad. At kasama rin po rito yung pong upgraded na ginagawa ng ating sa usapin ng kalinisan, yung pong tuloy-tuloy na paglilinis ng ating mga ilog. Po yung pong tinatawag na upland linis sa ating mga ilog, sa ating kalikasan. Napakalaking bagay po ito. Actually, ano po ito, weekly. Yung pong linis istero nagaganap. Katulad po nung nakaraan, nagkaroon po ng paglilinis diyan po sa kabaan po ng coastal areas ng Parañaque. Ganon din po kasama po yung cleanliness, beautification and sanitation. So isa po yan sa nagiging magandang takbo dito po sa lungsod ng Parañaque, ano? Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:25 ng gabi. Ngayon po ay Lunes,
October 9, 2023. Talaga naman, berna. Ayan, so ngayong araw, sumambulat, umalingaw-ngaw ang katiwalian sa LTFRB. Mantakin nyo po yan, yung lumabas na tila magpapile ng kaso sa ombudsman. Trusted, Executive Secretary ng LTFRB. Oo, talaga naman mabilis ang aksyon ng ating butihing presidente na si Ferdinand Marcos Jr. na tila ito pong sekretary ng LTFRB ay tila tinanggal na. Palakpakan po natin. So bagamat ito po ay under investigation pa rin, opo, tama lang ang ginawa ng ating presidente na action agad. Dahil mabigat po ang mabigat po itong ito pong akusasyon, mabigat po ito. At yung pong mga transport group, kung totoo po ang sinasabi nito pong whistleblower, sana yung pong lahat na nabiktima nito na di umano bawat transaksyon sa LTFRB, more or less 5 milyon ang katapat. Kapag ganun ang transaksyon sa bawat prangkesa na hinihingi o kaya ibinibigay sa mga opisyales ng LTFRB, di umano kaya lang pwede naman natin tanggalin na ang di umano dahil tila malakas ang ebidensyang ipepresenta ng kanilang samahan na kasalukuyan ay tila kumambyo na at tila sila po ay aatakihin na dahil sila po ay magpapail ng kaso sa ombudsman. Siyempre sabi nga po nila, lalo na ang inaakusahan niya ata ngayon ay isang abogado. Sabi nga, huwag niyong uhusgahan habang wala pang desisyon ang korte o kaya wala pang desisyon ang ombudsman. Iyon ang sinasabi ng batas. Iyon ang sinasabi dahil bawat isa may karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili sa korte. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na maraming nakakasuhan pagdating sa dulo, absuelto, di ba? Absuelto po sila dahil sabi nga na wala silang kasalanan. Di ba? Marami diyan nakasuhan Isa na diyan si Gloria Macapagal Arroyo. Isa na yan ang dating presidente na si Pangulong Joseph Estrada. Isa na po dyan ang nakasuhan. Ito pong si walang kakupas-kupas, walang sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Ito pong dating senador na si Juan Ponce Enrile. Di ba? Nakasuhan po yan. Nakulong din po yan. Kaya lang nailabas dahil sa usapin ng humanitarian consideration ba yun? Dahil siya daw po ay matanda na at talagang ang kanyang edad ay hindi na dapat sa kulungan. Kaya pinalabas.
At ganun din po si Budot, si Ramon Bong Revilla Jr., di ba? Nakasuhan din yan. Si Jinggoy Estrada, yan mga yan nakasuhan na po yan, kaya lang lahat sila absuelto. Ngayon, may isa na naman kaso na tila malakas ang ihahain sa ombudsman. So, hihintayin natin ang mga susunod na kabanata dahil sila naman po ay binibigyan ng pagkakataon para sagutin ang mga reklamong ibinibintang sa kanila. So, batid po natin ang balita na to ay alam nyo na rin, kaya lang tayo naman ay nakikipagsimpatya lamang dahil ang isang empleyado ng gobyerno na magdemanda laban doon sa kaniyang mga kasamahan, sakripisyo po ito, sakripisyo. Dahil gusto niya pong masupil ang katiwalian, kaya po siya lumabas. Opo, kaya doon po sa mga kapwa natin empleyado, suportahan po natin ang laban nitong whistleblower dahil talagang sakripisyo po ito, sakripisyo. Opo, so taong gobyerno laban sa taong gobyerno, mabigat po yan. Aabangan po natin ang mga susunod na kabanata. Opo, kasi isipin mo, 5 million at sinasabi pagdating sa probinsya, may quota monthly, 2 million. Saan ka pa? Mabigat po talaga yan. Opo, isipin mo, ang taas-taas na nga po ng gasolina, ang taas-taas na po ng krodo, mataas na rin po ang pamasahe. Pagdating pala doon sa issuance office, o yung mga nagbibigay ng mga prangkesa, mas matindi pala ang korupsyon. So wala pa po tayong final dyan, ha? Nagbabatay pa lang po tayo doon po sa lumabas na pumutok na di umano ay katiwalian dyan po sa LTFRB. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:33 ng gabi. Dito lamang po yan sa Impilon ng Paranaque Net Radio Worldwide sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan na nasa online, regards ko po kayo, yung pong ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Kamanaba area, dyan po sa Caloocan, Malabo, Nabotas, maging sa lungsod ng Valenzuela, and of course, dyan po sa lugar ng Cavite City. Ito pong si Idol Sunny Ilostren, of course, rektang po na News Online, Elsa Obispo, regards ko po kayo. At saka po yung mga tumatakbong mga barangay opisyal, diyan po sa lalawigan ng Cavite, sa usapin po ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Opo, so mamaya-maya tatalakayin po natin yung pong sa usapin ng ipinagbabawal na gamot o sa usapin ng droga, dahil di umano tuloy-tuloy pong pumapasok dito po sa ating bansa ang bolto-boltong droga. So regards ko po kayo, ganun din siyempre. So hindi po natin palalampasin yung pong naganap na labanan dyan po sa Israel. Ay nako, marami po tayong mga kababayan na namamasukan dyan po sa Middle East, lalong-lalo na po dyan sa Israel naman, na alam mo, nakakalungkot. Dahil kapag tayo po ay magbasa noong magbasa tayo noong Biblia, yung pong bansang Israeli palaging nababanggit, at saka yung Palestinian ba yan?
Oh, dahil palaging nababasa natin, nababanggit sa Biblia. Tapos nakakalungkot ngayon libo na ang namamatay dahil doon po sa mga rebelding Palestino ba yan? Yung mga rebelde na walang ginawa kundi magpakita ng kanilang galing. Kahit marami pong nagsasakripisyo na nagbubuhis ng buhay, namamatay, at siyempre ganun din yung bansa niyan kapag nagkakaroon ng giyera o labanan, kawawang-kawawa, imbis na maganda ang takbo ng ekonomiya, imbis na maganda ang takbo ng pamumuhay ng mga mamamayan dyan sa lugar, di ba, problema, sakripisyo at hirap ang dinaranas. Batid po natin na itong bansang Israel, mayaman naman, marami pong langis dyan, di ba? Maraming minerals na supposed to be, dapat sila ay mamuhay ng masaya. Pero sa ginagawang territorial issues, ayan, laban-laban. At tingnan mo, nangyari dyan, sila ay naglalaban-laban. So nahirapan na po ang gobyerno ng Israel dahil nasa teritoryo na nila ang kalaban. Di ba? Kapag nasa loob na po ang teritoryo natin ng kalaban, napakahirap na pong gapiin yan basta-basta. Naiisip ko tuloy yung sitwasyon ng Pilipinas. Unti-unti po tayong pinapasok sa usapin ng pluvial domain, at yung iba naman sa land domain naman, sila umaarangkada. So naisip ko tuloy, kapag hindi po ginawa ng paraan ng ating gobyerno na maging matikas, maging alerto sa usapin ng sitwasyon po natin sa West Philippines Sea, at ganun din po sa usapin ng takbuhan dito po sa Kapatagan, dito po sa syudad, patuloy na dumarami na ang mga singkit na yung iba po ay nai-involve sa mga illegal na gawain, lalong-lalo na po sa usapin ng pugo. Baka paggising natin bukas pangalawa, sorry lang tayo. Sorry na lang tayo. Naisip ko lamang po ito kasi nakakalungkot. Ayaw po natin ng giyera. Ayaw po natin ng karahasan. Di ba? Kasi ang karahasan, balibaliktarin mo po yan, maging wagi ka o panalo ka o talo ka, karahasan pa rin yan. Hindi po magbabago kapag nagkakaroon po ng giyera, both side, pareho po yan talo. Di ba? Talong-talo. Kahit balibalik-tarin, talong-talo ang nagiging resulta. Ngayon, bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari ito? Di ba? Dahil sa sabi nga po nila, dahil doon sa kaisipang pang sarili, kaisipang pang yung tinatawag na pagkaganid. Ano ba sa English yung salita na yan? Kasi pangit pakinggan. Pangit pakinggan, pero yung po ang yung salitang yan, pangit pakinggan, pero yung tumpak na salita para sa kanila. Di ba? Una, kapag bansa sa bansa, kapag hindi mo sakop, hindi mo saklaw, huwag mong pasukin. Respeto mo. Di ba? Isipin mo, sabihin natin na teritoryo mo yan, pero actually, hindi malinaw. Bakit hindi nyo pag-usapan ng malinaw? Hindi yung dadahanin nyo sa dahas. Naalala ko tuloy, ito may kikwento po ako sa inyo ng ito po ay kwento lamang. May kikwento po ako sa inyo dahil ako po ay dating nagtatrabaho sa isang law firm. Ito ay sana yung boss ko, kung makpakinggan ito,
humingi po ako ng paumanhin dahil siyempre actually ito po ay nangyari sa isang kliyente namin na subos to po manatiling sagrado o sabihin po natin na hindi dapat maikwento sa iba. May isa po kaming kliyente na may tuturing ko po na isang mayamang kliyente na naging kliyente po ng opisina namin, ng law firm, na kung saan siya po ay may ari-arian diyan po sa lugar ng Nueva Ecija. Diyan po sa Nueva Ecija, may lupain po siya na may tuturing natin na malawak na lupain. Opo, pero palibasa nga siya ay palaging nandito po sa siyudad. Nandito po sa Metro Manila, ay tila napabayaan po ito. Opo, palibasa yung kanyang lupa ay napabayaan. Yung katabing lupa na di umano pag-aari ng Vice Mayor, yung pag-aari ng aming kliyente ay unti-unti niyang pinasok. Opo, halimbawa, yung boundary, pinasok niya po yun, ang tawag po doon, kinamkam na po yung lugar. Siyempre, siya naman po ang may-ari, may karapatan po siyang hanapin ang mga boundaries niyan. Dahil siyempre, yung mga technical descriptions niyan, diyan po sa titulo. So, makikita naman po yan na pwedeng ipa-resolve sa isang geodetic engineer naman para malaman kung kanya nga po ba talagang lupa ay sinakop na o pinasok na ng iba. Opo, ngayon, kumuha po siya ng isang geodetic engineer para ipa-resolve o isorbe ang kanyang lupain. Iyang problema, yung mga ngamkam ng lupa na hindi naman sa kanya ay pinasok. Yung kabilang lupa o pag-aari, ayaw ipasorbe. Ayaw ipasorbe noong nangangamkam ng lupa. Siyempre, malalaman na siya po ay pumasok sa lupa na may lupa. Bastos! May sarili naman siya. Bakit basta niya na lang papasukin? Di ba? So, ang tawag yan ay mangangamkam ng lupa. So, habang pinapasorbe yung lupa, nagpang-abot yung kliyente namin at saka po yung di umano isang vice mayor diyan po sa Nueva Ecija at sila po ay nagkaroon ng argumento o sila po ay nagkaroon ng anong tawag dito yung argumento na tungkol sa usapin ng kanilang ari-arian. Nagkasagutan hanggang sa dumating na nagbunot ng baril yung mga ngamkam ng lupa. Opo, kaya yung pong tao na gumagawa ng katiwalian, yung taong may masamang intensyon, palaging preparado yan. Dahil gusto niya, palagi siyang mauuna, palagi siyang lamang sa labanan. In short, nung magkaroon po sila ng pag-aaway dahil po sa pagpapasorbe ng lupa, yung pong aming kliyente ay namatay dahil siya po ay binaril ng mga ngamkam ng lupa. Nakakalungkot. Opo, binaril siya doon mismo sa kanyang pag-aari noong mga ngamkam ng lupa. So namatay siya. Siyempre,
Sa side nung namatay, takot ang aabutin. Oh. Kliyente po namin yun sa law firm. So, nung kami ay nakiramay, hanggang doon na lang po ang aming naging partisipasyon, makiramay sa aming kliyente na namatay dahil doon po sa ganid sa lupa. Oh, di ba? So, malungkot. Opo. Kaya sana ako po ay hindi pastor, nakikiusap naman tayo na marami tayong nakakahalubilo. Marami tayong nakakausap na tao na pakiramdam natin, feeling natin na ayaw nilang lumabang palagi ng parihas. Gusto nila palagi silang lamang. Oh, di ba? Pangit masyado ang ganung pag-uugali. Iyong kaibigan mo, kapag kaharap mo, ngiting aso, pag makabiro, makapag-beso-beso, akala mo close na kayo. Di ba? Pero pag talikod mo niyan, iba pala ang gagawin, iba pala ang galawan. So, nakakalungkot ang ganong sitwasyon. Oh, di ba? Araw-araw tayong nakikipagsapalaran. Araw-araw tayong may nakakausap. Araw-araw tayong may nakakahalubilo. Pero pagdating sa dulo, yung palang ating nakakausap, yung ating nakakahalubilo, babanatan tayo ng talikuran. Sumasama po yan. Opo. Inuulit ko po, hindi po ako pastor. Katulad nitong nasa online natin, si Pastor Gio Ador, sila po ay mga nagdadala, nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Nabatid po natin na ang kanilang ginagawa ay tuwid. Opo, katulad kaninang umaga, no, bali ang sa flag raising ceremony natin, yung moral ascendancy program, ang nag-host, yung pong kanilang mga salitang binitawan na galing sa Biblia ay talagang angkop at tugma sa mga pangyayari sa atin sa araw-araw. Palakpakan po natin. Opo. So, kaya po naikwento ko po ito dahil may kinalaman po ito sa Jera sa Israel. Nasa kasalukuyan nga po ay maraming nagbuhis na ng buhay dahil po sa ganung pangyayari. So, dito naman sa ating bansa, ako po kasi, sa totoo lang, pro-government ako. Balibalik ta rin po natin. Kahit nung kabataan ko, nung sabihin po natin, nagkakaedad tayo, hindi ako lumaki kasi hanggang ngayon, pandak pa rin ako. Mababa po ako. Na-develop po ang aking isip na talagang bilang isang mabuting mamamayan, dapat sumunod po tayo kung ano ang sinasadang batas, kung anong mga patakaran mula po sa barangay, sa municipal, sa syudad, sa provincial, o kaya sa national government. Kailangan tayong sumunod doon po sa mga alituntunin para tayo ay maging mabuting mamamayan. Kaya po yung mga palaging every now and then, yung mga lumalaban sa gobyerno, katulad po ng New People's Army na yan, o kung anuman pong mga radicals group o yung mga
gumagawa laban sa gobyerno, ang inyo pong lingkod ay talagang matabang po ang aking pananaw para sa kanilang prinsipyong ipinaglalaban. Iyon po ang katotohanan niyan. Opo, kaya yung pong tungkol dito sa mga local terrorists, talagang balibalik na rin natin ang mundo, balibalik na rin po natin ang ating sarili, na dapat hanggat maaari pulbusin o ubusin ng ating mga alagad ng batas, yung pong mga gumagawa ng katiwalian o lumalaban sa ating gobyerno. Yun naman po ang talagang kailangan. Opo. So, para hindi na lumaki ang mga grupo na pasaway, so at least ang ating gobyerno ay hindi magkakaroon ng mabigat na problema. Katulad po ng mga dati Abu Sayyaf, di ba? Sikat ng Abu Sayyaf. Ngayon, tila nawala na. Wala nang kwento tungkol sa Abu Sayyaf. Pero yung pong New People's Army hanggang ngayon, ay tila marami pa rin pong sabihin po natin na kalat pa rin sila. Pero sa tagal na yan at wala na po yung balasubas na si Juma Season, sana tuluyan na pong malagas ang New People's Army. Diba? Yun naman ang atin doon. Yun po ang punto natin. Ngayon, lilipat na po tayo sa national issue naman para hindi po tayo matalo ng kalaban. Yung pong mga nang-aapi dyan po sa ating karagatan, dapat supilin na natin hanggat maaga pa. At yung pong mga foreigner naman na nagkakalat dito po sa ating syudad, dito sa kalupaan na daming ginagawang illegal activities, kasama na po yung mga empleyado ng Pogo na yan, kasama na po yung mga naghahasik ng lagim, yung pong mga drug lord na identified naman kung saan bansa galing yan, sana supili ng maaga yan para tuluyan na pong mawala. Kaya lang ang problema, imbis na supil, sobra-sobrang dumarating sa ating bansa. Sobra-sobra yung drogang pumapasok sa ating bansa. Isipin nyo yan. Nakaka-irita pag ganyan ang labanan. Imbis na mabawasan, mawala yung droga, bolto-bolto pa nadadali ng mga ating mga kapulisan, ng ating mga alagad ng batas. Di ba? Ngayon, lilipat na po tayo sa usapin ng droga. Droga sa barangay. Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, pagpasensyahan nyo na po kung paminsan-minsan na ninyong lingkod ay nagiging irritable kapag tayo po ay nagpo-programa, dahil ang ating pong programa, ang aking sinasabi, ay galing sa puso. Nararamdaman ko po yan. Kaya ang inyong lingkod, paminsan-minsan, naging high blood. Ngayon, lilipat na tayo sa usapin ng droga sa barangay. Hindi naman lingid sa inyong kalaman, nung mga nakarang araw, nakita nyo po yung bulto-bultong droga na nadali ng ating mga alagad ng batas. Bilyon-bilyon ang halaga. Ang sabi nga ni Esparber, nung magkaroon ng investigasyon sa Kongreso, na di umano, maaaring may mga taong gobyerno na may kinalaman sa mga droga na yan na pumapasok sa ating bansa. Ito naman si Congressman, tagal-tagal mo na, ngayon mo lang sasabihin yan. Di ba? Ilan dekada na po kayo sa Kongreso, S-Barber yan. Tama ba? S-Barber ba yung nasa ano ngayon? Kasi yung isang matandang barber, di ba, wala na yun. Naging congressman lang naman yata, hindi naman naging senador yun. Pero yung batang S-Barber, yung anak, sa kasalukuyan, nasa Kongreso. So, ibig sabihin, may napipisil siya, o kaya may pinisil na, o kaya may kakilala na taong gobyerno na maaaring involved sa droga, ha?
Iyon po ang sinasabi nitong congressman naman na batid ko po bigatin talaga ito. Hindi naman po yan magbibitaw ng walang sapat na ebidensya. O, di ba? Lilipat na po tayo doon sa usapin ng droga sa barangay. Okay. Ang inyo pong lingkod, sa totoo lang, nagsimula po ako bilang media practitioners noong 2000 pa. Opo, 2000 pa po yan. Una po akong nakasalang doon po sa Media Patrol, diyan po sa DWDD, kasama ko po sila Brother Daniel Flor. So palipat-lipat po tayong media outlet, palipat-lipat tayong mga dyaryo na nasulatan naman, kahit papano nakapagsulat tayo, na halos umabot din po ng dekada, matagal-tagal na rin. Isa po ako sa nakatutok na gusto ko laging pag-usapan, yung tungkol po sa usapin ng ipinagbabawal na droga. Dahil mula sa kabataan, talagang ipinagbabawal na po yung droga na yan. Mula po noong 70s, nang ang inyo pong lingkod, nagkakanda, iyak-iyak, para makapanood lamang ng sine sa probinsya, tuwing linggo o kaya once a month man lang, makapanood ako ng TV, walang TV noon, makapanood ako ng sine, napapanood ko na po yung mga pinag-uusapan, yung napapanood ko na po yung tungkol sa droga. 70s pa po yata yan. Mahalata tuloy ang natin, mahalata tuloy ang edad natin. I-adjust natin sa 80s na lang para hindi naman tayo magmukhang matanda. Sa 80s na lang. Sa 80s na lang. Sino ba yung mahilig magpalabas niyan? Si Idol, yung kahawig ko ng konti. Oy, biro lang. Si Ronnie Fernandez. Di ba parang nakapanood ako sa kanya na tungkol sa pelikula na Embolden Droga. Sino pa? Si Eddie Fernandez. Mga Fernandez na pipili natin na. Sino pa? Si Fernando po EPJ. Short na lang natin EPJ. Alam ko may mga pelikula sila na tungkol po sa droga. Sino pa? Parang ito pong magaling sa karate, si Tony Ferrer. Akala nyo hindi ko kilala si Tony Ferrer, ha? Kilala ko po yun. Si Roberto Gonzales, yung magagaling sa karate. Pero hindi pa ako sure kung si Roberto Gonzales, kung may pelikula sila, tungkol po sa imbol sa droga. Basta marami yan, marami. Sabihin natin, 80s, 90s. Di ba? So, ang tagal na yan. Sabihin natin, nagsimula lang 70s, 80s yan. May usapin na po sa droga. Ngayon, 2023 na, droga pa rin ang namamayani. Di ba? So, parang parang kasabay na ni lolo at lola. Hindi. Kasabay na ng mga lolo-lolo, yung apu-apuhan natin, yung mga kalululuhan natin, nandiyan na po ang issue ng droga. Pero ngayon, 2023, mabigat pa rin ang problema tungkol sa droga. Sa madaling salita, kung ako lang po ang tatanungin ninyo, ano nangyari doon po sa mga departamento, doon po sa mga alagad ng batas natin, bakit yung droga ay tuloy-tuloy ang paglago sa ating bansa? Di ba? So, mga panahon na 80s, 90s, alam naman natin ng mga panahon na yon na tila hindi ito masyado binibigyang pansin. Tama naman, sang-ayon tayo. Pero nung pagpasok ng 2000, talagang every bagong upong presidente, bagong upong chief of police o Philippine National Police,
Sila po ang PNP chief, maging PDEA chief, lahat ng chief, maliban na lang si chef. Lahat ng chief, sinasabi po nila na susugpuin at susugpuin hanggang sa sugpuin. Pero hanggang ngayon, parami ng parami ang droga. So bakit? Tila tayo napupunta dito sa usapin ng droga sa barangay. Ngayon, ang inyo pong lingkod, ikikwento ko na naman sa inyo para doon po sa ating mga kaibigan. Noong 2015, ako po ay nagko-cover na dito po sa lungsod ng Parañaque. May isa po akong city director na nilapitan para interviewin ko tungkol sa pinagbabawal na droga. Dito po sa lungsod ng Parañaque yan, hindi na natin palalayuin. Ang sabi sa akin nung DILG director, para malaman mo ang katotohanan sa galawan o doon po sa mga programa ng ipinagbabawal na droga, mas magandang pumasok ka sa gobyerno. So, para sabi ko, bakit ganun? Naisip ko ay hindi ko na babanggitin ang pangalan. Kasi ang sabi niya, ang main function ng DILG is only supervisory. Supervisory lang daw sila sa mga lokal na pamalaan, katulad ng city mayor, city councilors, barangay official o barangay captain o mga kagawad. Sabi niya, under the local government code, ang DILG daw po is supervisory na lang daw po ang kanilang function, duties, and responsibilities. Opo, siyempre, director po yan, alam niya ang kanyang sinasabi. Ako naman, kanyang kaharap, ako naman po ay naghahanap lamang ng solusyon, naghahanap lamang po ako ng kasagutan doon po sa mga katanungan na gusto ko po sanang malaman. Pero palibasa nga na sinagot na tayo ng ganon, siyempre wala naman po tayong magagawa dahil karapatan niya naman na yun ang sabihin, obligasyon niya naman na tayo ay sagutin. Kaya ang ginawa po natin, sabi ko po, Director, ganon po pala ang nagiging kalakalan, ganon po pala ang naging sitwasyon. Opo, kaya lang ang inyo pong lingkod, nan lumabas po sa opisina ng City Director, para po akong lutang. Para po akong lutang sa sinabi niya na supervisory na lang daw po ang kanilang function, at naging lutang din ako kung paano ako makakapasok sa gobyerno para malaman ang tunay na kalakaran sa pagsugpo ng droga. Di ba kasi wala naman akong kaplano-plano, wala naman akong balak na magtrabaho ng gobyerno dahil ano nyo pong lingkod makagala lang, makapag-interview lang ng isang kapitan, makapag-interview lang ng isang mayor, makapag-interview lang ng major o ano pang pwede natin interviewin dyan, masaya na po ako. Opo, kahit pag uwi, walang pamasahe, okay pa rin. Dahil sabi ko, naghahanap tayo ng katotohanan. Naghahanap tayo ng mga balitang mapapakinabangan para mailahad natin ang katotohanan. Sumasaya na po tayo sa ganyang sitwasyon. Opo, ngayon lumapit naman ako. Pumunta naman po ako sa isang kapitana, hindi ko na rin po babanggitin ang pangalan. Sabi niya naman, ganito ang maganda.
dito sa aking nasasakupan, ang usapin sa mga programa ng mga programa tungkol sa ipinagbabawal na gamot ay talagang talagang tinutukutukan ko yan. Yun po ang sabi sa akin, palakpakan po natin. Talaga daw pong tinututukan niya ang mga programa ng gobyerno para masugpo po ang droga sa kanyang nasasakupan. Palakpakan po natin uli. The best. Hindi palakpakan sumano. Mukhang hindi sumangayon. Ngayon, ang ginawa ko, on record naman, in interview ko, maganda po ang kanyang mga kasagutan. At ang sabi niya, dahil siya po ay talagang napipisil na maging tinatawag na ABC President, kapag ikaw po ay ABC President, kapag ikaw ay isang kapitan, automatiko na ikaw po ay magiging isang konsyal o mambabatas ng lungsod o ng munisipalidad. Dahil ang sabi niya, kapag ako po ay mapunta na sa konseho, gagawa ko ng isang ordinansa na lahat ng empleyado mula sa kataas-taasan hanggang sa tanod, kailangan magkaroon ng tinatawag na mandatory drug test. Palakpakan po natin. Di ba maganda pong pakinggan? Gagawin niya daw po ang lahat para magkaroon ng isang ordinansa na magkaroon ng tinatawag na mandatory drug test ang bawat empleyado ng kanyang nasasakupan o ng isang munisipalidad o kaya ng isang syudad. So palakpakan po natin, the best. Ngayon, in short, nagi po siyang isang ABC President, nagi po siyang konsyal o nagi siyang konselor. Di ba? So tayo naman, palibasa, tayo naman ay madaling maniwala. Lalo kapag kapitan ang iyong kausap, siyempre paniniwalaan mo yan. Dahil pinagkatiwalaan nga siya ng kanyang mga kabarangay, ikaw pa kayang hindi naman taga ron na hindi maniwala. So, hinintay natin na kung ano ang kanyang sinabi, gagawin sa konseho. Diba? Ngayon, bilang siguro dahil every now and then, sabi ko, Kap, ABC President ka na. Kumusta na po yung sinabi mong ordinansa, di ba? May ordinansa. Sabi niya, inaayos ko na. Di ba? So maganda pong pakinggan, inaayos. Ngayon, makalipas ang isang taon, may ginawa po talaga siyang ordinansa. May may mungkay siyang isang ordinansa. Opo, sinabmit niya sa konseho. Siyempre, nailagay yan po dun sa committee, kung kaninong committee yun. Nagkaroon ng tinatawag na committee hearing at na-refer doon po sa magiging proponente noong kanyang ordinansa. Ngayon, ang nangyari, pinalo up ko, sabi niya, napunta na kay konsyal bla bla bla, kasi siya ang doon sa kanya napunta nung nirapol siguro. Sa kanya doon po napunta sa isang konsyal. Pagdating doon sa konsyal, ay tila natulog sa kangkungan. Natulog yun, natulog matagal. Siguro mga ilang taon, 2, 3 taon, natulog doon po sa isang konsyal dahil sa hindi natin masyado alam, baka ayaw niya yung ordinansa, o baka siyang tamaan. Opo, so pag pinalop ko doon kay kapitan naman, kay ABC, ay tila napunta na po sa wala. In short, hindi po nagkaroon ng ordinansa sa pamagitan ni ABC. Hindi po nagkaroon kung yung kanyang ordinansa. Opo, ibig sabihin, yung binitawan niyang salita doon bilang kapitan
ay hindi po nagkatotoo pagdating sa konseho. Ayan, so talaga na napunta na po tayo sa kwento. So ang oras po natin ay ganap ng alas 9:10. Apa naman talaga nadali tayo sa kwento. Mr. Chairman Patalastas, please. Yours in public service. O, di senro muna. Already more than 2 tons na basura. Okay? 2 tons na basura, hindi po nakuha. Mamaya-maya, yung mga medyo bata-bata pa kagaya namin, baka pwede tayo mag-second round. Di ba? Yung mga ukada, mamaya mga by 3 Good morning, Senator.
Babalik dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:16 ng gabi. So doon po sa ating mga kaibigan, regards po natin sila Doc Nela Selva at saka po yung mga kasama po natin dito sa Paranaque Net Radio Worldwide mula po sa Unit 1, Unit 2 hanggang Unit 12. Regards ko po kayo. At yung pong ating mga kasama dyan po sa lugar ng North Fairview sa panguna po ng direkta na ito pong si Chef Fred Lupis dyan po sa North Fairview. Regards ko po kayo. So balik po tayo doon po sa pinag-usapan natin tungkol po doon sa usapin ng droga sa barangay. Nung yung pong kausap kong isang kapitan, parang nanlumo na naman ako dahil yung pinangako niya nung siya po ay in-interview ko ay hindi po nangyari. Nagi na nga po siyang ABC President, nagi po siyang councilor, pero hindi po natupad ang kanyang sinabi. Opo, so marami po tayong na-interview dito po sa Metro Manila, sa mga lugar ng Cavite o sa iba pang lugar. Nakapag-interview tayo ng mga kapitan, nakapag-interview po tayo ng mayor, nakapag-interview po tayo mga councilors o mga vice mayor tungkol po sa usapin ng ipinagbabawal na gamot. Ngayon, habang ang inyo pong lingkod ay paikot-ikot na parang trompo, palaging nasa isip po ng inyong lingkod yung sinabi ng isang city director o yung DILG na dapat daw po ay para malaman ko ang galawan tungkol po sa droga, pumasok po daw ako ng gobyerno. Sabi ko, parang hindi ako satisfied. Ngayon, sabi ko, subukan ko kaya. Subok lang naman subok lang. So hanggang sa nag-decide po ako na mag-apply po ako bilang isang empleyado ng ating pamalaan dito po sa lungsod ng Paranaque. Nung ako po ay mag-apply, sa awa ng Diyos, ako naman po ay napasok at napunta po ako doon sa Paranaque Anti-Drug Abuse Office or yung pong PADAW. Diba? So ako po ay napunta doon po sa departamento na may kinalaman po sa droga. Di ba? Nang ako po ay napunta sa isang departamento ng may kinalaman sa usapin ng droga, palagi kong naalala yung sinabi sa akin ng City Department, City DILG, Director na dapat daw pumasok ako sa gobyerno para malaman ang galawan sa droga. Hanggang sa ako ay nandoon, hindi ko talaga lubos maisip kung bakit ganun ang sinabi sa akin. So hanggang sa tayo po ay napunta sa usapin po nung una ko po palang napasukan yung pong sa usapin ang tinatawag na Barangay Drug Clearing Program. Opo, kasi dahil ina-apply sa ating PDEA na dapat daw sa programa ng PDEA na magkaroon ng tinatawag na Barangay Drug Clearing Program para ang isang barangay ay ma-declared bilang tinatawag na barangay drug cleared. Yung cleared sabi nga po nila, cleared lang, hindi pre. Opo, kasi kapag ginamit mo yung pre, parang libre ang droga. So mas maganda pong pakinggan. Yung pong tinatawag na barangay drug cleared. Okay, di ba maganda? So doon po ako napunta. Palibasa po ako ay yung boss ko, ayaw ko pong banggitin ang pangalan kasi actually siya po ay retired na. So wag na natin ibanggitin pang pangalan. Ang unang pinahawak po sa akin ay ang barangay San Isidro.
sa lungsod ng Parañaque. Ako po ang naghahawak sa usapin ng Barangay Drug Clearing Program. Opo, pangalawang pinahawakan sa akin para maging klarado, ito pong Barangay Baclaran sa usapin ng Barangay Drug Clearing Program. Ako po ang may hawak niyan. Pangatlo pong hawak ko, ito pong Barangay Santo Niño. Ako po ang humawak po sa usapin ng Barangay Drug Clearing Program. At yung pong may dalawa pa, hindi ko na po babanggitin ang barangay. Okay lang po ba yon? Opo. So nung hinawakan ko po itong mga nabanggit ko pong barangay, kasi po may mga proseso po talaga yan. Napakarami pong proseso. Opo, so may mga pamamaraan po yan sa usapin po ng Barangay Anti-Drug Abuse Council or yung BADAC. May mga barangay resolution, iba't ibang may mga clustering, kung ano-ano pa pong batayan para maging drug cleared ang isang barangay. Marami po yan. Opo, marami pong batayan po dyan para maging isang drug cleared ang barangay. Ngayon, yung bawat barangay po ay may tinatawag po yan ng PDEA Drugs Watch List sa bawat barangay. PDEA Drugs Watch List, ha? Ito po ay confidential na ibinibigay po mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency. Iyon pong tinatawag na PDEA Drugs Watch List. Inuulit ko po, ang mga pangalan doon, mga confidential na hindi po dapat ilabas. So, kung atin pong susumahin, direktahan po tayo, bawat barangay, marami pong nasa PDEA Drugs Watch List. Opo. So, yung pong mga barangay na yon, marami pong nakalagay na pangalan doon na dapat isa-isahin noong mga focal person ng barangay. Mula po doon sa Committee of Advocacy at the same time din po sa Committee of Operation na supposed to be tumulong doon po sa usapin ng Barangay Drug Clearing Program. So palibasa nga po, tayo po ay na-assign doon. Siyempre, obligasyon po natin na ikutin ang mga barangay para mapumasok po doon sa usapin sa deliberation para maging drug cleared ang isang barangay. Opo, palibasa nga po, may mga inotel na empleyado, may inotel na tinatawag na focal person, ginagawa ng paraan para yung mga dokumento pumasa sa PDEA, pumasa sa DILG, pumasa sa PNP at sa DOH para maging drug cleared ang barangay. Di ba? So yung po ay isa sa sabihin po natin na may tuturing na kaya po naging hindi naging epektibo ang programa sa usapin ng Barangay Drug Clearing Program dahil marami po yung nasa PDEA Drug SWAT List, lalong-lalo na po yung mga poser na hindi nagagalaw pero na drug cleared yung barangay. Di ba? So sana po maging klarado po ito dahil may tuturing po natin na may kinalaman po ito sa tuloy-tuloy na pagdami ng droga sa ating bansa. Dahil kung yung mga gumagamit ay hindi naman po talaga nasugpo o hindi naman po talaga nahuli, hanggang ngayon mga poser pa rin pero drug cleared na po ang barangay. Di ba? So pangit po yun, pangit. Di ba? Tayo naman po ay sinasabi po natin dito dahil sinasabi po natin dito na dapat ang usapin po sa droga dapat sincero ang maging programa. Ayan, ang sabi po nitong si Mama Pong Eson,
Pinagpalang gabi ko, Ya Gaspar, mabuhay ang mabinibilan ng masang dagot, ituloy natin ang laban sa illegal na droga at korupsyon. Ang tanong, functional, sustainable ba ang 15 drug-cleared barangay? Apo, yun po ang tanong ng ating kasama na ito pong si Mama Pong. Si Mama Pong ay an advocacy po rito tungkol din po sa illegal na droga. Opo, so ito po ay talagang tumutulong dahil kasama rin po ito sa tinatawag na CBDRP officer. Ano po ito? Facilitator po ito sa mga barangay. Alam niya rin po ang history tungkol po sa usapin ng Barangay Drug Clearing Program. Opo, dito po sa Parañaque. At alam ko, naging ano rin po ito sa nasyonal, yung tinatawag na may ano rin po sila na talagang tuloy-tuloy ang kanilang programa. Tama po ito. Ngayon, kaya po natin tinatalakay po ito ngayon dahil tayo po ay advocacy natin na tayo hanggang nandito, hanggat maaari, may porsige natin na itong droga ay wag na puntang kilikin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga taong naghihirap sa barangay. Opo, dahil batay po kasi sa ating karanasan, batay na rin po sa statistic, marami pong mga nagdodroga na mahirap o sabihin natin na naghihirap sila. Ang iba sabi kaya nagiging poser dahil walang trabaho. Sila po ay gumagamit dahil walang trabaho. So ano ba talagang katotohanan? Ano ba talagang katotohanan? Sila po ay nagiging poser dahil hanap buhay na at sila po ay nakakagamit pa. Yung iba naman, user, pero wala naman trabaho, walang sapat na hanap buhay. Opo, ano ba talagang katotohanan, di ba? Opo. So, balik-balik na rin natin, may poser, may user, ibig sabihin, may supplier. Di ba? Opo. Sino ba yung sino po ba yung may programa, yung PDEA director natin na si Wilkins Villanueva? Masigasig po sana yon, maganda po sana at magaling. Pero nag-retire siya, sabihin natin na nawala at may pumalit. So, di ba ngayon lapit na po tayo dito sa barangay. So, ang tanong ko nga po, sa dami ng barangay dito po sa Metro Manila, sa daming barangay sa mga probinsya, ang tanong ko po sa inyo, ilan po ba ang mga nasa PDEA Drug Watch List, yan po sa inyong nasasakupan, na tuloy-tuloy po ang programa sa usapin ng Barangay Drug Abuse Council or sa usapin ng CBDRP o sa usapin ng mga programa sa droga, na bawat barangay naman may mga budget po yan para sa usapin ng ipinagbabawal na droga, pero taon-taon nauubos po ang budget, pero yung mga gumagamit ng droga tuloy-tuloy at marami pa rin hanggang ngayon. So ang tanong, ano nangyari doon po sa programa, sa usapin, ano nangyari doon po sa mga nasa PDEA Drug Watch List na sinasabi ng mga user o poser na yung iba ginawa pong non-resident samantalang araw-araw kasama? Di ba? Ano nangyari doon sa PDEA Drug Watch List? Lalong-lalo na doon yung mga focal person na sinasabi nila na hindi kilala sa barangay pero palagi nilang kasama. Anong tawag doon? Di ba? Ang tawag doon, inotil na focal person. Di ba? Mahirap po yan. Tayo, ay may kinalaman po ito dahil tinatalakay po natin ito dahil malapit na po ang barangay eleksyon.
Opo, malapit na po ang barangay election na supposed to be, dapat ang mapili noong mga kababayan natin, mga kabarangay natin, honest to goodness, dapat hindi sila involved sa droga. Dapat alam ng mga kababayan natin, yung pong mga kandidato na involved sa droga, dapat wag na po nilang iboto. Halimbawa, si Kapitan, pinaghihinalaan na involved sa droga, hanggat maaari wag nyo na pong iboto. Halimbawa, si Kagawad, pinaghihinalaan na involved sa droga o yung kamag-anak niya nakulong dahil sa droga, baka pwedeng wag nyo na rin iboto. Di ba? Yung SK chairman, SK Sangguniang Kabataan, na tila sila po ay na pupunta na sa masamang bisyo. Halimbawa, marami ng bisyo, umiinom, naninigarilyo, paano kung nagdodroga pa yon? Dapat, wag po natin iboto na yung may kuskus palungos tungkol sa droga. Mas maganda pang iboto natin na iyong na-involved sa pambababae kaysa na-involved sa droga. Pwede ba yun? Kasi po ang droga na yan, sa totoo lang, nakaugat na po yan sa barangay. Opo, ngayon, kung pati barangay official, barangay kagawad, focal person, involved sa droga, ano mangyari sa ating barangay? Ano mangyayari sa eleksyon? Anong binitawan salita ni Barber, ni Congressman Barber? Yung nagkakahalaga daw ng 30 billion pesos na droga, kahit national election, presidential election, local election, o barangay election, kayang suportahan ng pera galing sa droga. Mabigat. Di ba? Mabigat po yan kung tutusin. Mabigat po talaga yan. Kaya dapat maging totoo tayo kung ikaw pinagkatiwalaan na makasama sa usapin ng ipinagbabawal na gamot, dapat gawin mong nararapat, hindi po yung mag-drug clear lang ang barangay kahit yung mga nasa PDEA, tuloy-tuloy pa rin na gumagala, tuloy-tuloy pa rin na nagkakalat. Di ba? Baka pwedeng ganun ang sitwasyon. Baka pwedeng ganun ang sit-up. Opo. So, asan po ba yung COMELEC? Nasaan ba yung PPCRB? Nasaan po ba yung DILG? Nasaan po ba yung PDEA? Nasaan po ba yung PNP? Para i-plugging ng i-plugging na sana po yung darating na barangay election sa October 30, makapamili yung ating mga kababayan na mga opisyalis ng barangay na never o talagang hindi po nakikisawsaw o sabihin po natin na hindi nakikiisa sa gawain ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang barangay. Opo, sana kumilos ang COMELEC, kumilos ang DILG, kumilos ang PNP, kumilos ang PDEA, magsama-sama kayo, pumunta kayo sa mga barangay, magdala kayo ng trompeta, magkaroon ng pampublikong meeting, sabihin natin pampublikong consultation para ipaliwanag na dapat yung mga kandidato ay piliin yung po mga kandidato na never o ni minsan hindi nakikisa, hindi nakikisawsaw sa illegal na droga. Di ba kasi
Pagkakataon nyo na sana ito kasi mahirap kapag pinabayaan yan. Di umano, may mga barangay opisyal na kumakandidato na tila nasa PDEA Drugs Watch List. Ang tanong, paano mo malalaman na sa PDEA Drugs Watch List yan? Confidential nga po yan. Di umano na lang gamitin natin kahit totoo. Di ba? Sino ba? Pwede ba makipag-ugnayan ang Comelec sa PDEA para malaman kung yung mga nagkakandidato sa barangay ay nasa PDEA Drugs Watch List? Pwede ba yun? Diba? So, kaya lang, kahit nasa PDEA Drug Watch List yan, hindi pa rin wala pa yata yung batayan para i-disqualified ng Comelec. Hindi yata ganun madi-disqualified lang ang isang kandidato kapag siya po ay lumalabag doon sa election code. Pero kapag siya po ay nasa PDEA Drug Watch List lang, ay hindi sila kasama. Opo. So, ito po sa ating mga kabarangay, sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din po yung pong ating mga nanonood, diyan po sa lugar ng Cavite, diyan po sa Laguna, Bulacan, diyan po sa lugar ng North Fairview, maging dito po sa Rizal. Ito po ay tinalakay natin dahil napaka-importante po kasi na makapili tayo ng mga opisyal ng barangay na talagang makipagtulungan sa ating mga kapulisan, sa ating mga men in uniform tungkol po sa ipinagbabawal na droga. Opo, batid po natin na sa mga barangay naman, kahit saan, may programa ng usapin ng community-based rehabilitation program. Mayroon po yan Opo, pero ang tanong, paano sila gumalaw? Paano nila ginagawa ang kanilang trabaho? Paano nila pinoporsige na ang kanilang barangay ay talagang mailinis ay pinagbabawal na droga? Di ba? Opo, dito po sa lungsod ng Parañaque, may mga barangay na talagang malinis. Talagang iginagawa nila ang kanilang obligasyon. Opo, tama ang kanilang ginagawa, maliban na lamang doon sa mga pasaway na focal person na kahit nandiyan dyan araw-araw kasama, nilalagay unlocated. Nilalagay non-residents. Mabigat po yan, mabigat. Di ba? Opo. So sana po doon po sa ating mga kababayan maging po tayo. Ngayong eleksyon, maging alerto po tayo. Kapag may mga kandidato na may alingas-ngas na imbul sa droga, hanggat maaari, wag na po nating iboto. Wag na po tayo magsapalaran. Kapag may kilala po tayo mga kagawad o kapitan na kapag nahuhuli ang kanyang mga kapitbahay o kanyang kamag-anak na nagiging padreno para ilabas yung imbol sa droga, wag na rin po natin iboto. Pwede ba yun? Kapag ang ating mga kagawad o barangay o sangguniang kabataan na alam po natin na naimbol sa droga o kasalukuyang may alingas-ngas na naimbol sa droga, wag na rin po natin iboto. Opo, para kapag sila po ay nakaupo na, solid na yung pong mga programa ng ating gobyerno mula po sa national down to barangay level, may patupad po doon sa kanilang area of responsibility. At kung sakasakali na may mga drug cleared dyan, na tila ginawang tika-tika lang, yung pong pagka-drug cleared nila, mabago po ang sistema. Di ba? Para mabago ang sistema.
Opo. Doon po sa ating mga botante doon po sa barangay level, barangay eleksyon. Inuulit ko po, kapag ang isang kandidato mula po sa Sangguniang Kabataan, barangay kagawad, barangay chairman o punong barangay, kapag may alingas-ngas po sila tungkol sa pinagbabawal na droga, hanggat maaari, burahin nyo na po yan sa listahan. Huwag na po kayong magsapalaran na siya pa po ay magbago. Mahirap po yan, mahirap. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:42 ng gabi. Opo, tila tayo po ay nagkaroon na po tayo ng extension, So doon po sa ating mga kaibigan na bukas magkakaroon pa rin po tayo ng programa at tuloy-tuloy po natin talakayin yung tungkol po sa pinagbabawal na droga. Samantalahin po natin dahil mag-ieleksyon baka may mga mabubula na naman ang ating mga kababayan na baka maggamitan pa ng pera galing po sa pinagbabawal na gamot. Masama po yan, Opo, so sana maunawaan po natin na ang ating pong tinalakay ngayon ay tungkol po sa usapin ng bigas, tungkol po sa katiwalian sa LTE Parbe, tungkol po sa pagtaas ng pamasahe at ganun din po yung jira po dyan sa gitnang silangan o dyan sa Israel at yung pong droga sa barangay and of course ito pong barangay election bukas ay ating tatalakayin pa rin. Okay, doon po sa atin. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing, sa umaga sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on Dago. Mr. Chairman, dapat ang ating kanta ngayon ay Christmas na siguro bukas hanap tayo. Nung hindi tayo yung monetize dapat, yung recognize. Okay, so maraming salamat po doon po sa ating mga kababayan na nasa online. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye.